Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter, sa mga bumubuo ng channel at sa mga walang sawang nakikinig ng channel na ito. Si James po ito at may dala na naman po akong kwento mula kay Tio Aldo. Medyo kakaiba daw po ito mula sa mga dati niyang mga karanasan dahil kasama dito ang kanyang asawang si Ditas. Nabanggit daw po niya noon na laging nagkakasakit ang nanay ni Ditas na si Perla, kaya madalas puntahan ng kanyang asawa. Hindi po laging sumasama si Tio Aldo dahil hindi siya masyadong malapit sa kanila. May kalayuan daw po kasi ang agwat ng edad nila at mas bata si Ditas kaya hindi pabor ang mga magulang niya dati. Subalit sumama siya isang beses para bumisita at makita ang kalagayan ng kanyang biyenan. Hindi lang po inaasahan ni Tio Aldo ang mararamdaman niya umpisa pa lang. Kumusta na pong pakiramdam ninyo? May dala po kaming mga prutas para sa inyo. Mabuti naman. Dapat hindi na kayo nag-abala pa at sayang ang pera. Ayos lang ho yun. Minsan lang naman. Dalasan nyo kasi ang punta nyo dito. Lalo na ikaw, Aldo. Baka mamaya mamatay ako bigla. Hindi ko na kayo makita. Sa huling pagkakataon, labas-masok na ako sa ospital. At hindi natin alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa akin. Magpahinga na muna kayo. Opo, Nay. Magpahinga na muna kayo dito. Anong gusto mong ulam natin mamaya, Aldo? Bili na lang tayo sa labas. Anong hinahanap mo dyan? Bakit linga ka ng linga? Aldo! Hoy, Aldo! Wala. Ano ulit yung sinasabi mo? Yung ulam para mamayang gabi. Bumili na lang tayo sa labas. Oo. Bili na lang tayo kaysa magluto pa. Nagulat daw po si Tio Aldo dahil pag-ubo ni Nay Perla, naramdaman niyang uminit ang suot niyang anting-anting. Imposible naman daw po na magkaroon ng aswang dahil tanghaling tapat at tirik na tirik ang araw. Ang sigurado lang po ni Tio Aldo ay may kababalaghan na nangyayari ditong naramdaman ng kanyang anting-anting. Hello, Edgar. Hello, Aldo. Napatawag ka. Kumusta dyan? Meron ka bang kakilalang manggagamot? Albularyo o kaya ng tatawas? Wala, pero magtatanong-tanong ako. Bakit? Sino bang naengkanto? Hindi ko sigurado kung naengkanto o anuman. Pero uminit ang dulo ng kwintas ko kay Nanay Perla. Nung kausap ko siya kanina, tanghaling tapat naman at walang aswang. Baka mamaya, sinyalis ito na hindi normal ang nararamdaman niyang sakit. Kaya labas-masok siya sa ospital. Sige, magpapahanap ako sa mga katropa nating manginginom. Sigurado ako, may mahahatak tayo para dyan. Salamat. Malayo man dito, babayaran ko na lang ang pamasahe o panggasolina ninyo. Sige. Walang problema. Matapos daw po ang 2 araw, dumayo doon si Edgar na may kasamang manghihilot. Si Mang Sope, matanda na raw po siya at mukhang batikan na sa gamutan. Magandang araw sa inyo. Sinabi na ni Edgar sa akin ang sitwasyon. Tignan natin. Gagawin ko ang aking lubos na makakaya. Sige ho. Maraming salamat sa pagpunta niya rito. Kahit malayo. Baka ho pwede rin na sabihin ninyong manghihilot lamang kayo. At gagawin lang ito para gumaan ang pakiramdam ni Nay Perla. Relihiyosa kasi siya. At hindi naniniwala sa mga espiritista at mga manggagamot. Sige. Naiintindihan ko. Mabuti naman ho kung ganon. Sige. Pumasok na po kayo. Kayang-kaya ni Mang Supian, Aldo. Sa dami ng tinanungan ko, pangalan niya ang laging sinasabi na magaling na manggagamot. Hinilot daw po ni Mang Sope si Nay Perla at nahawakan ang sumasakit sa kanya at nangingitim na bahagi ng kanyang likuran. Nagpahid daw po si Mang Sope ng mga dala niyang langis para gumaan ang pakiramdam
at para na rin matukoy kung ano ang talagang sanhi ng kanyang karamdaman. Matapos po noon ay pinainitan ang mga langis na naiwan sa kanyang mga kamay at inilagay sa isang puting plato. Nagulat daw po sila nang may mabuong imahe mula dito. Mistulang parang isang maliit na anino na hugis tao. Hindi engkanto ang sanhi ng nararamdamang sakit ni Perla. Kulam ito. Matagal nang nanandahan sa katawan niya at mahihirapan ang tanggalin. Sa makatwid ay malakas ang mangkukulam na ito. Paano ho ang gagawin natin dyan? Kaya niyo ba siyang gamutin? O kontrahin ang nangkukulam sa kanya? Pasensya na, pero hindi ko kaya ito. Masyado na itong malakas at komplikado para sa akin kahit veterano na ako. Mang Supi, may kakilala ba kayong manggagamot na kayang magpagaling sa kanya? Pasensya na talaga kayo pero wala. Sa aking mga kakilala, ako na ang pinakabatikan sa amin. Subukan ninyong maghanap sa mga karating probinsya dito at baka mayroon kayong makita. Sige ho. Maraming salamat sa inyo. Sinabi daw po ni Tio Aldo kay Ditas pero hindi siya naniniwala sa kanya dahil relihiyosa din ito. Sa totoo lang daw po kahit may naririnig-rinig ng balita si Ditas tungkol kay Tio Aldo na isang manghahasang kumakalaban sa aswang, hindi daw siya naniniwala dito at iniisip lang niyang mahilig makipag-inuman si Tio Aldo at ang mga kwentong aswang ay mga imbento lang nila tuwing lasing na. Dasal ang kailangan natin, Aldo. Dasal para kay nanay. At hindi yung mga espiritista na yan. Tsaka hindi mo sinabi ang totoo na espiritista ang pumunta dito. Ang sabi mo manghihilot lang. Hindi sana ako pumayag na papuntahin siya dito. Gusto lang tumulong ni Aldo. Tsaka di ba sabi mo walang doktor na makakapagpagaling sa kanya ng tuluyan? Anak ko, Edgar, tigilan mo ang mga sinasabi mo. Hindi totoo ang mga yan. At naiimpluwensyahan ka lang nitong asawa ko sa mga kwento niya. Pero totoo talagang... Tama na, Edgar. Ganito na lang. Wala namang mawawala kung maghahanap tayo ng espiritista, hindi ba? Kahit anong pwedeng makatulong para sa ikagagaling ni Nay Perla ay susubukan lang natin. Hindi naman ito nangangahulugang wala na tayong tiwala sa Diyos at hindi niya kayang magpagaling. Humihingi lang tayo ng dagdag tulong o kaalaman. Hindi pa rin pwede. Hindi ako naniniwala sa ganyan. At magagalit lang si nanay kapag nalaman niya. Doon na daw po nagpagabi si Edgar at balak umuwi kinabukasan na lamang. Subalit hindi nila inaasahang lalala ang mga sitwasyon ng ganoon kabilis. Aray ko! Ang sakit ng tiyan ko, Aldo! Itaas mo ang damit mo. Ayoko! Ayoko makita! Patingin na. Paano kita matutulungan kung ganyan ka? Dali na at ipakita mo sa akin. Bigla na lang daw pong nakaranas ng malalang sakit sa sikmura si Ditas. Pagtaas ng damit niya ay nakita ni Tio Aldo na nangingitim na rin ang kanyang tiyan, katulad ng pangingitim ng kanyang nanay. Ang pinagkaiba lang daw po ay malaki na ang itim sa balat ni Nay Perla at parang gumagapang na, pero maliit pa lamang ang kay Ditas. Agad daw po nilang kinausap si Mang Sope. Nagalit ang mangkukulam dahil sa aking ginawa. Nalapan niyang alam na natin ang totoo. Kaya lalo siyang gumaganti. At pati ang asawa mo ay kanyang pinunterya. Swerte ka na lang at hindi ka inabot, Aldo. Tarantado mangkukulam na yan Namumuro na siya. Dapat matagpuan na natin yan. At ipapakita natin sa kanya ang bagsik ng mga hasa at ng mga tumador. Oo, hindi ka pagbibigyan ng isang yan. Pati ang asawa ko ay dinamay na niya. Kung pwede lang kunin ang kulam at ilipat sa akin, para ako na lang ang nasasaktan at ako na lang ang magkasakit ay gagawin ko. Hindi lang asawa mo ang kanyang dinamay. Tingnan mo ito. Dapat mapahinto mo na ang magkukulam na yan. Dahil hindi siya hihinto at walang pinipili. Sa aking palagay ay kayang hindahin lang ito ni Perla. Dahil sa lakas ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung hindi siya nagdadasal,
ay marahil matagal na siyang pumanaw. Ipinakita daw po ni Mang Sope ang kamay niyang nagsimula na ring mangitim. Ang kamay niyang ginamit para manghilot. Dahil po dito, naniwala na rin si Ditas at napagkasunduan nilang maghanap si Tio Aldo ng manggagamot na kayang makontra ang kulam sa kanila. Pati daw po si Nanay Perla ay pumayag na din dahil kayanin man niyang indahin ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya kayang makita na pati ang kanyang anak ay nahihirapan. Kasama daw po ni Tio Aldo si Edgar at pumunta sa kung saan-saang probinsya para maghanap ng manggagamot. Marami na daw po silang napuntahan at malayo na ang kanilang sinuyod. Subalit wala silang mahanap na kayang tapatan ang lakas ng kulam na mayroon sa kanyang asawa at biyenan. Umabot daw po sa punto na halos mawalan na ng pag-asa si Tio Aldo. Edgar, ang kinasasama lang ng loob ko ay marami tayong natutulungan. Hindi pera ang hanap natin at kahit malayo ay pinupuntahan natin para kumalaban ng mga aswang. Isinasantabi natin ang kaligtasan natin. Pero ngayon, ako naman ang nangangailangan ng tulong. Wala akong mahanap. Huwag kang mag-alala, Aldo. Tiyaga lang, makakahanap din tayo ng tutulong sa atin. Magtiwala lang tayo sa magandang naitanim natin at magkakaroon din ito ng bunga. Mga kuya, nagpahanap ako sa mga kakilala ko. May isang tao dito na nung marinig na isang mga hasang nanghihingi ng tulong, pumunta agad siya. Narin siya ngayon sa labas. Sino daw siya? Mang Isagani daw ang pangalan niya. Ibang-iba na daw po ang itsura ni Mang Isagani. Kung dati ay mala Indiana Jones ang datingan, mukha na siyang respetadong tao, nakabalat na sapatos, puting polo at itim na pantalon. Kalimutan na natin ang mga hindi magandang nakaraan. Mas maganda na tingnan na lamang natin ang inaharap. Tingnan ang mga positibong bagay. Ganyan talaga ang buhay. Dapat sa diretso lang. Baka naman pinagluluko muna naman kami yan katulad nung dati. Ano bang pinagkakaabalan mo ngayon? Matapos ang karanasan ko kasama ninyo, nagbagong buhay na ako. Dahil kamunti ka na akong nadali. Tingnan nyo naman, iba na ang postura ko. Formal na ako ngayon. Isa na akong ahente ng insurance. At huwag kang mag-alala dahil hindi na ako maghihingi ng bayad. Nabalitaan kong naghahanap kayo ng manggagamot na kaya magtanggal ng kulam at may kakilala ko. Magaling siya at talagang marunong. Walang halong biro, walang halong panuloko. Gusto ko lang talagang makatulong sa inyo. Wala naman ako magagawa kundi tanggapin ang tulong mo para lang sa asawa ko. Kahit kanino pa manggaling ay tatanggapin ko. Pasensya na kung ganito ako magsalita. Nadidesperado na kasi ako. Ayos lang. Naiintindihan ko naman dahil sinubukan kong linlangin dati pero natuto na ako. Kailangan ko lang ang inyong tiwala. Dahil hindi ito isang tipikal na manggagamot. Pinuntahan daw po nila ang kilalang manggagamot ni Mang Isagani at totoo ang kanyang sinasabi. Hindi ito isang tipikal na manggagamot. Moderno ang bahay niya kung saan siya nakatira at hindi halatang may taglay siyang kaalaman at kakayahan. Kaya kong gawin yan. Kaya kong alisin ang kulam sa asawa at biyenan mo. Kahit gaano pa kalakas ang gumawa niyan. Pero may kapalit. Mga Isagani, sigurado ba kayo na kaya niya talaga? Ang bata-bata pa niya. Hindi na ako bata. Magdi-19 anyos na ako. Gaya ng sabi ko, kaya kong alisin ang kulam. Pero may kapalit. Sige, kahit ano pa yan, ay handa akong gawin. Kailangang maibalik ang ninakaw sa akin. Isang ribultong hugis tao na minana ko pa sa mga ninuno ko. Kung malakas ka, bakit hindi mo kayang kunin mag-isa? Bakit hindi mo isumbo sa mga pulis? Pagpasensya mo ng isang ito, Dana. Sabihin mo na lang sa amin kung saan matatagpuan ang magnanakaw na yan. Kaya kong talunin ang kahit sinong mangkukulam, pero hindi ang ibang nilalang. Yun ang limitasyon ng abilidad ko. At hindi magiging madali ang pagkuha ng ninakaw sa akin. Dahil hindi normal na tao ang magnanakaw. Maniwala man kayo o hindi, isa siyang aswang. Magiging mapanganib ang gagawin nyo. Tatanggapin nyo ba? Yun lang naman pala kailangan gawin Kayang-kaya ni Aldo yan. Hindi ba, Aldo? Oo.
Kaya namin gawin ang gusto mo. Yan ang aming espesyalidad. Sige, payag ako. Sabihin mo lang kung saan ko siya matatagpuan. Sir Jupiter, pumunta daw po sila Tio Aldo sa kabilang bayan kung saan naninirahan ang aswang. Gabi na raw nang dumating sila doon at hindi na nila isinama si Mang Isagani at Eunice. Bale, dalawa lang sila ni Edgar. Masukal daw po ang lugar at malayo ito sa kabihasnan. Wala silang dalang mahahabang bolo o itak. Balisong lang daw po ang dala nila dahil nagmamadali silang pumunta dito. Nakikita mo ba ang maliit na bahay na yan? Yung gawa sa kahoy? Yan ang bahay ng aswang. Nakakapanibago lang dahil dati nagbabantay lang tayo at ang mga aswang ang pumupunta. Ngayon tayo nang pumupunta sa bahay nila. Oo nga, sanay tayo nagiinom lang habang naghihintay. Kaya dapat lalo tayong huwag magpakasigurado. Doblehin ang ingat. Pero wala pa naman ang aswang. Wala pa siya sa bahay niya. Ako na lang papasok sa loob ng bahay. Magbantay ka dito sa labas para maramdaman mo kung pabalik na siya. Sige, bilisan mo lang at mag-iingat ka. Malakas at malamig daw po ang hangin ng gabing iyon. Habang hinahalughog daw po ni Edgar ang bahay para kuhanin ang maliit na ribulto, naramdaman ni Tio Aldo na uminit ang kanyang kwintas. Inilabas daw po ni Tio Aldo ang balisong niya at hinanap ang ingay. Kinilabutan din daw po siya dahil kakaiba ang itsura ng aswang na ito dahil mahaba ang galamay at mahaba ang daliri na parang mga gagamba. Maikli daw po ang buhok nitong gulo-gulo at nanlilisik ang mga mata habang naglalaway naman ang bibig. Narinig daw po ni Edgar ang ingay ng aswang dahil bigla siyang tumahimik sa loob ng bahay. Dahan-dahan daw pong lumabas si Edgar sa likod ng bahay at nasa itaas ng puno ang aswang para abangan siya. Tinalon daw po ng aswang na ito si Edgar pero sinalubong naman siya ni Tio Aldo. Sa lahat daw po ng ginawa nila mula dati, galit na galit daw po si Tio Aldo dahil gusto lang niyang mapagaling ang asawa at biyanan niya. Dito daw po niya ibinuntun ang galit, takot at hirap na naranasan nila sa paghahanap ng manggagamot. Aldo! Aldo, tara na! Bagsak na yan! Nakuha mo na yung kailangan natin! Sige, pasensya na at muntik na akong masobrahan. Huwag ka nang pumangon! Mainit ang ulo ko! At baka kapag tumayo ka pa, ay huling tayo mo na yan. Kinukuha ko lamang ang ninakaw mong ribulto. Hindi naman ito sa'yo. Huwag ka nang lumaban pa, kundi tutuluyan na kita. Tara na, Edgar. Ibinalik daw po nila ang ribulto kay Dana at nagulat ito dahil mabilis nila itong nakuha. Sumama daw po si Dana kila Ditas para gawin ang kanyang ipinangakong pagpapagaling sa kanila. Nagdala daw po si Dana ng mga bote at kandila. May binabanggit siyang mga dasal habang pinapahira ng langis ang likod ni Nanay Perla. Ang kakaiba daw po ay gumawa ng bilog si Dana mula sa kanyang mga kamay at idinikit ang isang dulo sa kanyang labi at ang kabila naman sa nangingitim na balat ni Nay Perla. Parang hinihigop daw po ni Dana ang kulam at inilalagay sa bote, subalit Kaya mo pa ba? Oo, kaya pa. Kaya ko pa. Kumuha kayo ng dagdag na bote. Yung klaro lang ang kunin nyo para makita ko ang nasa loob. Sige, kukuha lang kami. Tara, Edgar. Oh, bakit? Yung kabilang bahagi ng anting-anting ko, sobrang init niya at nakakapaso. Tiisin mo lang yan at huwag mong tatanggalin. Posibleng nagiging proteksyon mo rin yan sa kulam, kaya hindi ka nagkasakit kagaya ng asawa mo. matagal daw pong ginawa ni Dana ang panggagamot. Ilang oras din ang inabot nila at halos isang case ng bote ang nabasag. Madaling araw na daw pong natapos ang panggagamot at nakapuno si Dana ng 5 bote ng kulay itim na nanggaling kay Laditas at Nanay Perla. Hindi ka nagsinungaling nang sinabi mong malakas ang kulam na to.
Naubos ang lakas ko. Pero nakuha ko naman lahat at natalo ko siya. Babalik pa ba ang kulam na yan? Huwag kang mag-alala. Hindi na babalik yan. Sinara ko na ang koneksyong meron sila. Pero hindi na natin malalaman kung sino ang may gawa. Hindi na natin matutukoy ang pagkakakilanlan niya. Hindi ka na makakapaghiganti sa gumawa niyan sa asawa at biyanan mo. Wala naman akong balak maghigante. Gusto ko lang siguraduhin hindi na niya ulit gagawin ang pananakit na yan. Huwag lang kalimutan ng asawa at biyanan mo ang pagdadasal at pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Ito pa rin ang pinakamabisang panangga laban sa gawa ng mga elemento o gawa ng tao. Sige, maraming salamat sa tulong mo. Magkano bang atraso namin sa'yo? Nakita ko namang nahirapan ka talaga sa pagpapagaling sa kanila at... Hindi na mahalaga ang pera. Sapat na ang bayad mo sa akin sa pagbalik ng ribulto. Salamat sa'yo. Maitanong ko lang, paano ka naging manggagamot? Malakas ka at maalam kahit bata ka pa lang. Paano nangyari yun? Hindi na mahalaga yun. Gaya po ng sinabi ni Dana, hindi na nila nalaman pa kung sino ang gumawa ng kulam kay Nanay Perla at Ditas. Nagpapasalamat na lang daw po si Tio Aldo at napagaling din sila mula doon. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Tio Aldo. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagbasa ng mga kwento niya sa inyong channel. God Magandang gabi po, Sir Jupiter. Si James po ito. At may dala na naman po akong kwento mula sa Tio Aldo ko. Siguro po sa lahat ng mga kwentong naibahagi ko na sa inyo tungkol sa Tio Aldo ko, ito po ang magiging pinakamarkado sa lahat. Dahil ikinuwento sa akin ng Tio Aldo ko ang kabanatang ito sa kanyang buhay nang puno ng galit at ngit-ngit habang nag-iinuman kami isang gabi. Sang-ayon sa tiyo ko, 6 na buwan matapos gumaling mula sa kulam ang kanyang biyenan na si Aling Perla at ang asawa niyang si Ditas, ay nagsimula na raw kumalat sa kanilang buong barangay hanggang sa Karatig probinsya ang husay niya sa pagpaslang ng mga aswang. Mga pare, andito na tayo sa bahay ni paring Aldo. Parang Edgar, sino yung mga kasama mong mga kalalakihan? Gusto ka raw nilang makilala ng personal at makausap. Ikinagagala ka naming makilala ng personal, Aldo. Ako nga pala si Royer, ang kasamaan ko mga kamag-anak ko at iba pang mga tropa. Sa kabilang bayan kami nakatira. Dumayo kami rito para makita ka. Kumusta ka, Royet? Kumusta kayo mga pare? Salamat sa pagdalaw ninyo dito sa amin. Sikat na sikat ang pangalan mo sa buong bayan namin. Lahat ng mga magagandang babae doon ay gusto kang makilala ng personal. Gusto raw nilang makita ang kakisigan mo, Aldo. Naka naman na, hanip talaga tong kumparing Aldo ko. Hindi lang mahusay pumatay ng aswang. Matinik din sa chicks. Edgar, nasabi mo na ba sa mga kasama mo na may nagmamay-ari na sa puso ng sikat na mga hasa na si Aldo? Mga bagong kaibigan, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng kinatatakutan ko sa lahat. Ang asawa ko, si Ditas. Magandang araw sa inyo. Magandang araw din sa'yo, Ditas. Napansin raw ng Tio Aldo ko ang malagkit na tingin ni Royet sa asawa niya. Lalo na nang magkamay ang dalawa. Paring Royet, matalim ang bolo ni Aldo. Yung kamay mo pare, baka matagpas siya ng wala sa oras. Sorry, hindi ko sinasadya. Sadyang natulala lang ako sa ganda ng asawa mo, Aldo. I'm sorry din, Royet. Pero para lang sa asawa ko ang kamay ko. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Oh, mga bagong kaibigan, magpapahasa ba kayo? Ilabas na ninyo ang mapupurol ninyong sandata at ipahasa nyo kay Aldo.
Meron din akong ibinibentang mga bago, malalaki at matatalas na itak at iba pang patalim. Baka interesado kayong bumili. Mura lang. Para may proteksyon kayo sa mga aswang. Mga kapatid, mga pinsan, ilabas nyo ng mga pera nyo at bibili tayo ng mga bolo at itak kay Aldo. Tama yan. Mabuti na nga may proteksyon laban sa mga aswang. Noon lamang raw nakita at nakilala ni Tio Aldo si Royet at ang mga kamag-anak nito. Mukha raw mga tulisan ito, sabi ng tiyo ko. Matatangkad sila. Mahahaba ang mga buhok na abot hanggang balikat. Malalapad ang mga katawan at malalaki ang mga ugatang kamao. Halos hindi magkamayaw ang mga dayong kalalakihan sa pagpili ng armas na bibilhin. Nang mapansin raw ni Tio Aldo ang isang maliit na tao na nakatayo sa likuran ng puno ng aratilis. Edgar, sino yung maliit na taong yon? Yung pang-unano ang tinutukoy mo? Unano? Nasaan? Ayun siya, Ditas. Nakatayo sa likuran ng puno ng aratilis. Malapit sa malaking puno ng akasya. Nakakatakot ang itsura. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba rin ang buhok niya at tingnan niyo ang mga tenga. Parang tenga ng duwende. Habaan at patusok ang dulo. Sandali lang. Lalapitan ko para... Edgar, wag na. Baka engkanto yung unano na yan, mapahamak ka pa. May dala siyang pana at palaso, Aldo. Tingnan mo. Hindi raw nakatiis si Tio Aldo at nilapitan nito ang unano. Kaibigan, nais mo bang bumili ng sandata? Marami ang naglipa ng mga aswang dito sa atin ngayon. Kakailanganin mo ang matibay na sandata, kaibigan. Ngayon lang kita nakita dito sa amin. Taga dito ka ba? O isa ka ring dayo na tulad nila? Hindi raw kumibo ang unano. Hinawi lang raw nito ang mahaba nitong balbas at tumitig sa grupo nila Royet na nag-aagawan sa bibilhing patalim. Ako nga pala si Aldo. Anong pangalan mo, pare? Hamog. Tumalikod na raw ang unanong nagpakilala sa pangalang Hamog at mabilis na tumakbo sa likuran ng puno ng akasya na nakatayo sa pinakamadawag na parte ng likod bahay nila Tio Aldo. Pinagmasdan niya raw kung saan ito tutungo, pero bigla raw itong nawala sa madawag na gubat. Aldo! Aldo! Bakit, Ditas? Anong... Sumasakit ang tiyan ko! Umihilab sa sakit! Napatakbo pabalik sa kubo ang tiyo ko para alalayan ang asawa niyang si Ditas. Hinawakan raw ng tiyo ko ang tiyan ni Ditas at naramdaman niyang may gumagalaw sa loob nito. Anong nangyayari sa tiyan mo? Bakit parang lumaki at... Buntis ang asawa mo, Aldo. Natigilan pa sumandali ang Tio Aldo ko sa sinabi ni Royet at tiningnan niya sa mga mata si Ditas nang may halong pagtatanong. Paano mong nalaman, Royet? 2 buwan na akong hindi nireregla, Aldo. Pakiwari ko'y buntis nga ako. Buntis si Ditas? Magiging tatay ka na, Aldo. Mga kaibigan, buntis si Ditas. Magkakaroon na ng anak ang sikat na mga asa natin. Totoo ba, mahal ko? Buntis ka? Oo, buntis nga ako. Magta3 buwan na siguro ang anak natin sa sinapupunan ko. Magiging tatay na ako? Mga kumpare, mga bagong kaibigan, isa lang ang ibig sabihin nito. Magdidiwang tayo. Magpapainom ako. Sagot ko ang alak at pulutan. Magsidatingan kayong lahat bukas ng gabi. Magkakaroon tayo ng selebrasyon dito sa bahay ko. Imbitado kayong lahat! Nang sumunod na araw, hapon pa lang raw, ay abala na si Ditas sa Tio Aldo sa paghahanda ng mga alak at pulutan. Hinalikan raw sa batok ng tiyo ko ang asawa niya
habang nagluluto ng sisig. Anong ipapangalan natin sa bata paglabas niya? Gusto ko ang pangalang Alicia kapag babae ang bata. Alicia? Napakagandang pangalan. Pero kung lalaki, Abel. Gusto ko ang pangalang Abel. Abel? Palayaw ng aking ama. Abelardo. Magandang pangalan ng Abel. Basta mangako ka sa akin, Aldo, na hindi mo kami pababayaan ng anak mo. Kahit na ano man ang mangyari, ha? Lalo na sa araw ng kapanganakan niya. Gusto ko nasa tabi kita habang nanganganak ako. Yun lang ba, mahal ko? Masusunod. Hindi ako nagbibiro, Aldo. Gusto ko palagi kang nandyan para proteksyonan kaming pamilya mo. Kung ibang tao ay nagagawa akong tulungan at iligtas mula sa kapahamakan, kayo pa ba ng aking magiging anak? Kayo ang buhay ko, mahal ko. Ditas, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Hinalikan raw ng sobrang tamis ni Ditas ang tiyo Aldo ko at niyakap ng matagal. May naramdaman raw na kakaiba ang tiyo ko noon. Naramdaman niya na bigla ang labis na pagmamahal ng asawa niya sa kanya. Andito na kami, Aldo! Tama na muna ang lambutsingan na yan. Inuman na muna. Edgar, Royet. Aba, hindi ko lubos akalain na buong probinsya pala ang paiinumin ko ngayong gabi. Magandang gabi, Aldo. Magandang gabi, Ditas. Nandito kami uli ng mga kapatid ko, mga pinsan at tiyuhin ko para makipagsaya. O tara, mga kumpare, mga tropa, magsiupo na kayo at sisimulan na natin ang inuman. Ay, nasaan ang sarili kong upuan at lamesa? Mang-oni! Mang-oni kayo nga! Kumusta na ho kayo? Ay, nabalitaan ko kay Edgar na buntis raw ang asawa mo. At magpapainom ka ngayong gabi. Ay, inimbitahan niya akong makipagdiwang. Ay, ako ba'y aatras sa alak? Kalimutan na natin ang nakaraang hidwaan, mga oni. Mas masaya ang inuman kapag kumpleto ang tropa. Tama yun. Kaya itaas nyo na ang mga bote ng alak at sabay-sabay tayong tumagay. Para sa malusog at malakas na anak ni Paring Aldo. Para kay Ditas na magsisilang ng batang magiging tagapagmana ng hari ng mga hasa. Tumagay tayo! Tagay! Nagsimula ang tagayan at kainan. Masayang-masaya raw ang lahat na nagkantahan sa saliw ng gitara na pinatutugtog ni Edgar. Nang medyo malasing na raw ang iba, ay tinabihan raw ni Royet ang tiyo Aldo ko. Aldo, totoo ba ang anting-anting? Bakit mo naman naitanong yan, Royet? Ay, naikwento kasi ng kumpare mong si Edgar na may anting-anting ka raw. Panlaban daw sa mga aswang. Totoo ba yun, Aldo? Totoo, Royet. Nakikita mo itong kwintas na suot ko? Tagabulag ang tawag dito. Umiinit ito sa tuwing may mga aswang sa paligid ko. Siya nga? Umiinit ba ngayon ang anting-anting mo? Marami na akong nainom, Royet. Kanina pa ako nag-iinit dahil sa alak. Hindi ko alam. Hindi ko masabi kung May aswang ba sa paligid mo? hindi naman nila ako masasaktan o mapapatay. Dahil sa tuwing suot ko ito, Royet, hindi nila ako nakikita. Nagiging invisible ako sa paningin nila. Kaya nagagawa ko silang lapitan At patayin na. Tagpasin ang mga ulo. Itakin ang mga kamay. Tusukin ng balisong ang mga mata. At tadtarin ang katawan na parang giniling. Aba, mismo, nakuha mo. Aldo, mukhang marami na kayong nainom. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Gusto ko nang magpahinga. Matulog ka na, mahal ko. Marami pa kaming tatapusin ng bote rito. Ikuha mo na lamang kami ng yelo para mas masarap ang inuman. Tutulungan na kita, Ditas. Nasaan ba yung yelo ninyo? Nasa loob. Sasamahan na kita. Tutulungan na kita. Tara, Ditas. Nang sumikat ang araw,
nahimasmasan na lang raw ang Tio Aldo ko nang gisingin siya ng kumparing Edgar niya. Aldo, paring Aldo. Ano, Edgar? Tanghali na pare. Ginising lang kita para magpaalam. Bumangon ka na rin sa bangko. Uuwi na ako. Nagulat raw ang Tio Aldo ko nang makitang puro kalat ang buong paligid ng mga walang lamang mga bote ng alak, mga pinggan at kubyertos na nakasabog sa lupa. Bakit puro kalat? Hindi pa ba naglilinis si Ditas? Nasaan bang asawa ko? Hindi ko pa nakikita si Ditas. Kagigising ko lang din eh. Paggising ko nga, wala na sila Royet at ang mga kamag-anak niya. Si Mang Oni naman, ayun natutulog sa ilalim ng puno. Lasing na lasing. Sandaling. Ditas! Ditas! Nasaan ka, mahal? Nakita raw ng tiyo ko na mahimbing na nakahiga sa kama ang asawa niya. Nilapitan niya raw ito at ginising. Mahal? Tulog ka pa? Tanghali na. Ditas! Ditas? Nawala raw ang hangover ng tiyuhin ko nang hawakan niya ang kamay ng asawa niya. Malamig raw ito at napakatigas. Niyugyug niya si Ditas para gisingin pero hindi ito magising. Hindi na raw ito humihinga. Ditas! Gumising ka, asawa ko! Aldo, bakit? Anong nangyari kay Ditas? Hindi na siya humihinga, Edgar. Hindi na siya gumagalaw. Wala na rin siyang pulso. Ano? Tawagin mo si Dana. Ang manggagamot. Kailangan natin siya ngayon. Mahigit 1 oras na yakap-yakap ni Tio Aldo ang malamig na katawan ni Ditas bago dumating si Dana sa bahay nila. Kasabay ng pagdating ni Dana ang sangkatutak na usisero at usisirang kapitbahay na nagkumpulan sa pintuan at bintana ng buong bahay. Pinalayo ni Dana si Tio Aldo kay Ditas. Hinawakan raw ng magaling na manggagamot na si Dana ang mukha ni Ditas, pero para raw itong napaso. Agad nitong inilabas ang maliit nitong ribulto at bumulong ng dasal si Dana na tanging siya lang ang nakakaunawa. Maya-maya pa raw ay tinanggal ni Dana ang kumot na nakapatong sa katawan ni Ditas. Inilislis nito ang damit ni Ditas at laking hilakbot raw nila Tio Aldo nang makitang sobrang itim ng buong tiyan nito. Parang sinunog raw sa uling at tinusta ang balat ni Ditas. Patay na siya. Ano? Wala na si Ditas. Patay na ang asawa mo. Pati ang anak mong lalaki na nasa sinapupunan niya. Anong patay? Hindi, Dana. Gumawa ka ng paraan. Buhayin mo ang mag-ina ko. Hindi pwedeng... Hindi ako Diyos para bumuhay ng patay, Aldo. Hindi. Hindi pwedeng mamatay ang mag-ina ko. Hindi! Hindi mangyayari yun. Nangako ako kay Ditas sa puproteksyonan ko siya. Aldo. Dana, kasalanan ko ang lahat. Lunod na lunod ako sa kalasingan. Ako ang pumatay sa mag-ina ko. Aldo, wala kang kasalanan. Alam ko at nararamdaman ko na nangyaring lahat ng ito. Dahil meron ka pang malaking misyon na dapat gampanan. Hindi nakakibo ang tiyuhin ko nang sambitin ni Dana ang mga katagang iyon. Pero di raw mapigilan ni Tio Aldo, nagapangan siya ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Nakita ko po, Sir Jupiter, na may mga tumulong luha mula sa mga mata ng tiyuhin ko nang ikwento niya sa akin ang parte na ito. Labis ang pagkamuhi niya na nauwi sa tahimik na pag-iyak. Ginamitan nila ng mga matatalim na sandata si Ditas.
Anong ibig mong sabihin? Pumikit si Dana at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Napakalakas ng mangkukulam na pumatay kay Ditas at sa anak ninyo. Gumamit siya ng kakaibang ritual. Mga bagong hasa na itak, balisong, taga, bolo at sibat ang ipinasok nila sa tiyan ng asawa mo. Ito ang pumatay sa sanggol. At ito rin ang dumurog sa mga lamang loob ni Ditas. Mga patalim na sa'yo rin nabili ng mangkukulam. Nangilabot raw si Tio Aldo sa narinig niya. Hindi siya nakakibo. Napalugmok na lang raw siya sa isang tabi habang hinihimas ang buhok ng yumaong asawa. Patawarin mo ko, mahal ko. Patawad aking Abel. Anak, patawarin mo si tatay. Hindi ko kayo nabantayan. Kung sino man ang mangkukulam na pumatay sa inyong dalawa, maghanda na siya ngayon. Dahil hindi ko siya sasantuhin, babalatan ko siya ng buhay at sisilaban ko sa apoy bago ko isabit ang bangkay niyang nagmamakaawa sa itaas ng puno. Isinusumpa ko. Ipaghihiganti ko kayo, Ditas at Abel. Ito ang sumpa ng trinaydor na mga hasa. Hasain ko ang mga kaluluwa ninyo papunta sa impyerno! Binurol ang bangkay ni Ditas ng gabing yun sa bahay nila. Naroon si Aling Perla na nanay ni Ditas. Tulala raw ito at hindi makausap. Maraming mga tao ang nakiramay at nakidalamhati sa pagluluksa ni Tio Aldo. Nagsidatingan ang mga tropa niya at naglasingan sila. May mga matatandang lumapit kay Tio Aldo at nagsabing naging biktima rin sila ng mangkukulam na pumatay kay Ditas. Lahat ng mga namatay noong isang buong linggo na yun ay may mga marka ng itim sa balat. Pinaniniwalaan ng mga kabarangay ng tiyo ko na iisang mangkukulam lang ang gumawa nito. Aldo, makinig ka. Alam mo bang 5 araw bago mamatay ang asawa mo, ay halos gabi-gabi nang may pinaglalamayang bangkay. Lahat namatay habang natutulog. Ang nakakikilabot, sa oras na nailibing raw ang bangkay, kinabukasan ay wala na ang katawan nito sa puntod na pinaglibingan. Kung totoo man yung sinasabi ninyo, Mang Oni, pues, humanda sila sa araw ng libing ng mag-ina ko. Aabangan ko sila doon para paslangin papuntang impyerno. Kasama mo ako, Aldo. Hindi kita iwanan, pare. Maaasahan mo rin ako, Aldo. Edgar, kakailanganin mo ba uli ang baril ko? Lahat ng sandata, ihahanda natin, Mang Oni. Hanggang nasa akin ang anting-anting ko. Hindi sila... Nasaan ang kwintas ko? Nawawala ang anting-anting mo, Aldo. Bakit mo hinubad? Hindi mo dapat... Hindi ko yun tinatanggal sa liig ko. Hindi ko hinuhubad ang anting-anting ko, Edgar. Nasaan na? Imposibleng nalaglag ko yun. Imposibleng mangyari yun. Ay bakit mo winala ang anting-anting mo? Ngayon ay kakailanganin mo ito. Ano ba namang kapabayaan yan, Aldo? Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto mo ba lahat kami mawala sa'yo? Una ang mag-iina mo. Ngayon naman ang anting-anting mo. Hindi raw matahimik si Tio Aldo sa paghahanap ng mga oras na yun. Pati raw si Mang Oni at Edgar ay biglang naghanap ng kwintas sa paligid. Hinanap nila ito sa buong kabahayan habang nagaganap ang lamay. Pero hindi nila ito nakita. Hanggang sa makarating sila sa bakuran malapit sa puno ng aratilis. Aldo! Paring Aldo! Tingnan mo! Nagulat raw silang tatlo ni Mang Oni at Edgar nang makita ang unano na si Hamog na nakatayo sa likuran ng puno ng aratilis. Tila may hawak na kwintas
kwintas na kamukhang kamukha ng anting-anting ni Tio Aldo. Medyo may tama na sila noon, pero kahit hihilo-hilo, ay alam nila ang itsura ng kwintas na taga-Bulag. Hamog! Hamog! Alam kong ikaw yan. Nasa iyo ba ang anting-anting ko? Ibigay mo sa akin ang anting-anting ko. Akin na yan! Biglang tumalilis ng takbo ang Unano papunta sa likuran ng puno ng akasya. Hahabulin na raw sana siya ng Tio Aldo ko nang biglang sumigaw si Dana na nasa bakuran ng bahay. Aswang! May aswang sa bubungan ng bahay! Ha? Aswang! Nasaan ang hayop na yan? Edgar, ang patalim! Ang shotgun ko! Kunin mo! Bilis! Mga pare, humanta kayo! May aswang sa bubungan ng bahay! Nakakatakot raw ang aswang na naaaninag nila sa madilim na bubungan ng bahay. Matangkad raw ito. Mahaba ang buhaghang na buhok. Mahahaba ang mga biyas. Matatalim ang mga kuko at tila napakalaki ng bunganga na puno ng pangil. Pinalibutan raw ng mga tropa ang aswang kaya hindi ito agad nakababa sa bubungan. Hayop kang aswang ka. Humanda ka ngayon sa akin. Kahit wala akong anting-anting, papatayin kita! Sisibatin na raw sana ni Tio Aldo ang malaking aswang nang biglang may pumana sa noo nito. Tagusan. Pumasok ang palaso sa noo. Lumabas sa likod ng ulo ang dulo. Bumagsak sa bakuran ang nagkikikisay na aswang. Nagsitakbuhan ang mga nakikiramay sa takot. Nang hanapin ni Tio Aldo kung saan galing ang palaso, nagulat siya sa nakita niya. Si Hamog. Ang Unano sa puno ang pumana sa aswang. Balbal! Pinagtataga ni Tio Aldo ang balbal na bumagsak mula sa bubungan. Inilabas niya lahat ng galit niya sa balbal na pinana ni Hamog. Halos naging karninote raw ang balbal ng tigilan ng tiyuhin ko. Sa sobrang pagod, napaupo sa lupa ang tiyuhin ko at sumigaw ng napakalakas. Napatingin raw sa kanya ang lahat ng mga tropa niyang tumador nang pumalahaw siya ng iyak. Umiyak siya ng umiyak na parang batang naulila sa magulang. Nang mahimasmasan siya ay pumasok raw siya sa loob ng bahay para silipin ang kabaong ni Ditas. Doon na nagsimulang gumapang ang katahimikan sa buong paligid. Walang tropang umuwi ng gabi na yun hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Ang araw ng libing ng mag-ina ni Tio Aldo na labis niyang minamahal. Hanggang dito ko muna ikikwento ang nakakaawa at nakakalunos na karanasan ng Tio Aldo ko, Sir Jupiter. Sa susunod ay pagpapatuloy ko po ang istoryang ito na nagpatibay sa tiyuhin ko bilang isang manghahasang tagapaslang ng mga aswang. Hanggang sa susunod na pagkakataon, marami pong salamat. Si James po ito at narito po akong muli upang ipagpatuloy ang kwento ng aking Tio Aldo. Kumalat sa buong barangay ng Tio Aldo ko ang nangyaring pag-atake ng nakakatakot na aswang sa huling lamay ng asawa niyang si Ditas. Marami sa mga tropa ng tiyuhin ko ang naawa at nalungkot sa sinapit niya. Umaga pa lang ng libing ay muling napuno ng mga makikipaglibing at makikiramay
ang buong bahay at bakuran ng Tio Aldo ko. Alak ang inalmusal ng tiyuhin ko. Ganoon din ang mga katropa niyang manginginom na kasama niya palagi sa pagpaslang ng aswang. Aldo, kanina ka pang madaling araw inom ng alak. Baka masubrahan ka niyan, pare. Huwag mo kong pakialaman, Edgar. Estimahin mo ang mga bisita. Sabihin mo na saktong 3:00 ang libing sa lumang sementeryo sa Gulod. Sige pare, pero kailangan mong magpahinga. Umidlip ng kahit konti. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari mamaya pagkagat ng dilim. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Balbal ang gustong lumapas sa bangkay na mag-iina mo. Mangoni, kahit na anong uri ng aswang pa sila, hindi ko sila aatrasan. Kakaiba ang mga balbal, Aldo. Hindi sila kumakain ng buhay na tao o hayop. Mga bangkay o mga patay lang ang kinakain nila. Mas mabango pa sa pang-amoy nila ang bagong libing na bangkay. Kaya patuloy ang paghukay nila sa mga puntod ng mga bagong libing na bangkay. Dahil ito ang hinahanap ng kanilang panlasa. Ang nakatatakot nga lang sa mga balbal, grupo sila minsan kumatake. Para mga buhay na patay na hayok sa karne ng bangkay. Kailangan natin silang paghandaan. Handa ako, Mangoni. Hindi ka handa, Aldo. Wala ka ng anting-anting. Wala na ang anting-anting mo. Kailangan mong makuha ang tagabulag para magkaroon ka ng proteksyon. Tila natauhan raw si Tio Aldo nang ipaalala sa kanya ni Mang Oni ang tungkol sa nawawalan niyang anting-anting. Nang sumapit ang 2:00 ng hapon, ay naghanda na raw siya ng mga gamit niya. Hinasa niyang mabuti ang mga itak, sibat na bakal, taga at balisong niya. Naghanda rin siya ng mahahaba at makakapal na abakang lubid. Nang matapos maghanda, ay palihim raw na nagpunta sa puno ng aratilis si Tio Aldo para hanapin si Hamog, ang unano. Pero hindi niya ito nakita roon. Naisipan niyang puntahan ito sa likuran ng puno ng akasya para doon hanapin. Kaibigang Hamog, si Aldo ito. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mong pagpana sa aswang kagabi. Nakipag-usap raw siya sa hangin. Wala raw sa likuran ng puno ang unano. Pero nakiusap pa rin daw siya. May isa sana akong pakiusap sa iyo, kaibigang Hamog. Baka pwede ko nang makuha yung anting-anting ko na kinuha mo. Hindi pa raw siya natatapos magsalita, ay bigla na raw naglaglagan ang mga tuyong dahon ng akasya sa ulunan niya. Makapal at maraming dahon ang tila ngiyug-yug mula sa puno. Napatingala ang tiyuhin ko at nakakita raw siya ng makapal na usok na lumabas mula sa pinakamataas na sanga ng akasya. Nangamoy tabako raw sa buong paligid. Nakakasulasok ang amoy nito. Para raw siyang tinapatan ng tambutso ng jeep sa mukha at binugahan ng napakapait na usok. Kaibigan mo ko. Hindi ako masamang tao. Nandito ako para humingi ng tulong. Nakikiusap ako. Pakibalik lang ang anting-anting ko. Kailangan ko ito sa pagpaslang ng mga kalaban ng mga masasamang aswang. Bigla raw siyang nakarinig ng mahinang halakhak na may malalim na boses. Napatingala siya at nakita niyang may mga ningas na bumabagsak mula sa itaas ng puno. Parang malalaking upos ng sigarilyo na pinalipad sa hangin. Nakaramdam raw ng kaba ang tiyuhin ko, lalo na nang makarinig siya ng kaluskos sa talaiban. Meron daw papalapit sa kanya mula sa mataas na talaiban. Aldo, kanina ka pa namin hinahanap. Royet,
Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka pare. Magsisimula na ang libing. Nandiyan na ang punerarya. Ikaw na lang ang hinahanap ng nanay ni Ditas at ng mga tropa. Aldo, anong ginagawa mo dito? Dana, Sino yung kasama mo, Aldo? si Royet. Bagong tropa. Taga-kabilang bayan. Mauna na ako ha, pare. Susunod ka rin ha. Mabilis raw na tumungo papuntang bahay si Royet, sabi ng tiyuhin ko. Kinumpronta raw siya ng tahimik ng manggagamot na si Dana. Hindi ka dapat pumupunta dito, Aldo. Pero dito nakatira yung unano na kumuha ng anting-anting ko. Mali. Hindi dito nakatira si Hamog. Dito nakatira ang kakambal niya. Sinong kakambal? Kakambal na kapre. Ipinanganak si Hamog na may kakambal na kapre. Totoo bang sinasabi mo, Dana? May isang malakas at makapangyarihang kapre ang nananahan dito sa puno ng akasya nito. Nararamdaman ko siya ngayon. Matagal na siyang nagmamasid sa iyo at kay Ditas. May kapre na nakatira dito sa puno na ito? Oo. At tulad ni Hamog na kakambal niya, galit na galit rin siya. Kanino? Bakit sila galit na galit? Dahil isa rin sa kalahi nila ang pinaslang ng mga aswang. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang naiintindihan ko. Mag-iingat ka at huwag ka nang babalik dito. Halika na, magsisimula na ang libing. Hindi raw makapaniwala si Tio Aldo sa sinabi ni Dana. Nang bumalik sila sa bahay, ay nasa karo na ang kabaong ni Ditas. Napansin raw ni Tio Aldo na mas marami ang mga kasama ngayon ni Royet kesa nung una nitong dalaw sa bahay nila. Nakapanluksa ang buong tropang manginginom ng tiyuhin ko nang magsimula ang parada ng libing. Kada isa may bitbit na alak at patalim. Tanging si Aling Perla lamang ang nakasuot ng bestidang puti at puting belo. Nang makarating sa lumang sementeryo at mailabas na ang kabaong ni Ditas sa karo, ay pinuwesto na ng mga taga-punerarya ito malapit sa hukay na paglilibingan sa bangkay. Dumating ang kura paroko na magbibigay ng bendisyon at huling misa para sa yumao. Kitang-kita raw ni Tio Aldo ang pag-atras ng mga kamag-anak ni Royet mula sa pulutong ng mga Kristiyanong Katolikong nakikipaglibing. Idinaos ang misa at doon raw nagsimulang mag-iba ang timpla ng panahon. Lumakas raw ang ihip ng hangin at dumilim ang langit. Aldo, kailangan na nating ibaba sa hukay si Ditas. Baka lumakas ang ulan. Hindi raw makapagsalita ang tiyuhin ko dala ng sobrang pagkalasing at pagdadalamhati. Sumenyas raw siya sa mga taga-punerarya na ibaba na ang kabaong. Mga katropa, tulungan natin silang ibaba ang bangkay. Nag-unahan raw ang mga kamag-anak ni Royet sa pagtulong sa pagbaba ng kabaong. Doon, kitang-kita raw ni Tio Aldo ang paglalaway ng ibang mga pinsan at tiyuhin ni Royet. Tumutulo raw ang mga laway ng mga ito na pilit nilang pinupunasan gamit ang sariling suot na damit. Nang mailapag na sa hukay ang kabaong ni Ditas ay kumuha ng bulaklak si Tio Aldo at hinalikan ito bago ibato sa ibabaw ng kabaong. Ganon rin daw ang ginawa ni Aling Perla at ng mga dati ng katropa ni Tio Aldo. Ay sumalangit nawa ang kaluluwa ng iyong mag-ina. Amen. Mga kaibigan, kunin ninyo ang mga pala. Tabunan natin ang kabaong ng lupa. Agad namang nagsisunuran ang mga katropa ni Tio Aldo sa utos ni Mang Oni. Nang tuluyan ng matakpan ang hukay ay biglang bumuhos ang ulan.
Nagsipagtakbuhan sa ilalim ng mga nakahilerang puno ng mangga ang mga nakipaglibing, ngunit sadyang masama ang timpla ng panahon. Mga kapitbahay, mga kaibigan at mga katropa, sige na, maaari na kayong umuwi. Malakas ng ulan. Baka magkasakit pa kayo kapag nabasa kayo ng todo. Maraming salamat po sa pakikipaglibing. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. At ganoon nga ang nangyari. Nagsipag-uwian agad ang mga nakipaglibing, lalo na yung mga matatandang walang dalang payong. Isinama ng mga matatanda si Aling Perla pauwi sa bahay. At ang tanging naiwan sa sementeryo ay sila Tio Aldo, Edgar, Mang Oni, Royet at mga kamag-anak nito. Nandun din ang 5 matatalik na kaibigan ni Tio Aldo simula pa noong una. Pero laking pagtataka niya kung bakit naging lulugo-lugo ang mga ito nang magsimulang umulan. Eto po, Mang Uni. Edgar, uminom muna kayo ng lambanog. Mula pa ito sa bayan namin, pampakalma. Salamat, Royet. Matapang ang amoy nito, Royet. Gawa ba ito saan? Espesyal po ang mga sangkap niyan. Gawa po ng mga kamag-anak namin. Napainom ko na yan yung iba. Kalmado raw sa pakiramdam. Napatingin si Tio Aldo kina Mang Oni at Edgar habang iniinom ang lambanog na dala ni Royet. Nakita niya ring nakahiga na sa ibabaw ng mga nitso ang 5 niyang manginginom na tropa. Ikaw, Aldo, mas kailangan mo uminom nito. Malapit ng kumagat ang dilim. Mag-aalas 6 na rin. Panahon na para magpahinga. Tinitigan raw si Tio Aldo ni Royet at parang may puwersang nagtulak sa kanya. Naubusin ang isang baso ng lambanog na inalok nito sa kanya. Ininom niya ang baso ng lambanog at ilang minuto lang ang lumipas. Bigla raw siyang inantok at nawalan ng lakas. Napahiga na lang raw siya malapit sa hukay at doon na nakatulog. Isang malakas na kulog ang gumising sa Tio Aldo ko matapos tamaan ng epekto ng lambanog na bigay ni Royet. Dahan-dahan raw niyang idinilat ang kanyang mga mata at kinabahan raw siya nang makita niyang nakatali sa mga magkabilang nitso sina Mang Oni at Edgar. Tulog na tulog raw ang mga ito kahit na basang-basa ng ulan. Doon niya naisip na may halong pampatulog ang lambanog na inalok ni Royet. Nang mapatingin siya sa puntod ng asawa niyang si Ditas ay hindi niya maiwasang mapasigaw. Hoy! Bakit ninyo hinuhukay ang puntod ng asawa ko? Pinilit raw niya na tumayo para kunin ang mga sandata niya, pero naramdaman niyang nakatali ang mga kamay niya sa krus na nasa ibabaw ng isang bulok na nitso na nakatayo sa harapan ng hukay ni Ditas. Ginalaw niya ang mga paa niya pero nakatali raw ito ng mahigpit sa isang puno na katabi ng nitso. Hindi siya makagalaw. Nahintakutan raw ang Tio Aldo nang makita niyang nag-uunahan at nagpapataya ng mga kamag-anak ni Royet nang mahukay na ang kabaong. Kitang-kita raw niya ang pag-iiba ng anyo ng mga kalalakihang itrinato niyang mga bagong kaibigan. Tinubuan raw ng napakaraming matutulis na pangil ang mga ito. Mas lumapad raw ang katawan ng mga ito at mas humaba ang mga biyas. Mahahaba na ang mga kuko at tila gutom na pinagpira-piraso ang bangkay ng asawa niyang si Ditas. Mga balbal! Mga anak kayo ng demonyo! Humanda kayo sa akin kapag nakawala ako rito! Nakakakilabot raw ang ungol ng higit 50 balbal na nag-aagawan sa karne ni Ditas, pero si Royet ang nangibabaw sa lahat. Tumalon raw ito sa ibabaw ni Ditas at malakas na pinutol ang kanang kamay ni Ditas. Inamoy-amoy raw ni Royet ang kamay ni Ditas at dinila-dilaan
bago isa-isang kinain ang mga daliri nito. Naalala bigla ni Tio Aldo ang unang pagkakakilanlan ni na Royet at ng asawa niya. Bitiwan ninyo ang asawa ko! Mga halimaw mula sa impyerno! Napakaganda pala ng asawa mo. Okay na siya magmula ngayon. Hayop ka, Royet! Isa kang traidor! Hindi lang siya isang traitor, Aldo. Siya rin ang nagpakulam sa asawa mo. Hindi kanya kayang ipakulam, kaya ang asawa mo ang tinarget niya. Ipinakulam niya sa isang batang babae na anak ng aswang na pinaslang mo noon. Dana, pagkawalan mo ako. Bilis! Edgar! Mangoni! Mga tropa! Magsigising kayo! Narito ng mga kalaban! Marami sila! Agad na pinakawalan ni Dana si Tio Aldo mula sa pagkakatali pagkatapos ay inalis raw nito ang mga tali ni Mang Oni at Edgar. Sa wakas, nagising na rin mula sa tama ng lambanog ang dalawa. Mabilis na kinuha ni Aldo ang matalas niyang bolo at handa ng tagpasin ang ulo ni Royet nang biglang sunggaban siya ng mahigit sa 20 balbal. Bitiwan ninyo ako! Dinukot raw ni Royet ang sanggol mula sa puwerta ni Ditas at ipinakita ito kay Aldo bago kainin ang ulo. Napasigaw sa galit ang tiyuhin ko. Hayop ka! Huwag kang anak ko! Anak! Pero lalong dumami ang mga balbal na kumagat. Sumagpang at kumalmot sa tiyuhin ko. Isang malakas na tunog ng baril ang sandaling nagpatigil sa mga balbal. Yari kayo sa akin, may mga balbal kayo. Ako ang kalabanin ninyo! Hindi ko kayo sasantuhin ng shotgun ko! Nagliparan sa ere na sinunggaban ng mga balbalang matandang hustler sa shotgun, pero pinagbabaril sila sa bungo ni Mang Oni. Hindi rin nagpatalo si Edgar. Mabilis niyang pinugutan sa pamamagitan ng karit ang iba pang mga balbal na kumakain ng ulo ni Ditas. Umungol sa galit si Royet nang makita niyang nadali ang halos kalahati ng kamag-anak ng balbal. Sinunggaban niya si Tio Aldo at kinagat sa mukha. Sumigaw ang tiyuhin ko. Ang mata ko! Katapusan niyo na! Kayong lahat! Yan ang akala mo! Isang matalas na palaso ang sunod-sunod na tumusok sa bungo ni Royet. Napatingin si Tio Aldo sa pinanggagalingan ng mga palaso. Nakita niya si Hamog na sunod-sunod na pinaulanan ng pana ang lider ng pamilyang balbal. Papating kitang ulano ka! Napatay mo ang ama ko! Pero hindi ako! Gago! Matagal na kitang minaman-man ang balbal ka! Ito na ang katapusan mong halimaw ka! Hamog! Aldo! Ito na ang anting-anting mo! Saluhin mo! Ibinato ni Hamog ang kumikintab na kwentas kay Tio Aldo at nasalo ito ng tiyuhin ko. Agad niya raw isinuot ang anting-anting niya at doon siya lalong ginanahan na pumaslang ng mga balbal noong naging invisible na siya. Ninakaw sa'yo ng balbal na si Royet ang anting-anting mo. Nang gabing malasing ka. Hindi niya alam, mas mabilis ang kamay ko sa kanya. Akala niya, nanakaw na niya ang anting-anting mo, Aldo. Hindi niya alam, naipuslit ko ito mula sa bulsa niya nang tumakas siya ng papauwi nung gabi ng inuman. Nagsasabi ng totoo si Hamog, Aldo. Ito rin ang sumbong sa akin ng kakambal niyang kapre. Ninakaw ni Royet ang anting-anting mo. Kumilos ka na! Dali! Bigla na lang raw naglaho sa paningin ng mga buhay pang balbal si Tio Aldo. Nagulat na lamang sila nang isa-isang mapugot ang mga ulo nila. Hindi nila makita si Tio Aldo kahit na walang tigil ito sa pagtaga sa bawat ulo at pagtanggal ng balat ng mga buhay pang nilalang. Nagsisigawan ito sa sakit. Nang tuluyang mahablot ni Tio Aldo si Royet ay itinali niya ito ng patiwarik at isinabit sa puno ng mangga. Nang maisabit na niya ito ay unti-unti niyang binalatan si Royet ng buhay.
Sige, Aldo! Tapusin mo na ang laban! Mata sa mata! Ngipin sa ngipin! Katarungan! Laban sa inostisya! Sang-ayon sa tiyuhin ko, gamit ang kanyang inihandang abakang lubid, ay isa-isa niyang itinali ng patiwarik ang mga balbal na nahuli niya at isa-isa niya itong binalatan ng buhay. Nakakahindik raw ang ungol ng mga aswang na balbal. Nagtunog impyerno raw ang buong sementeryo. Nang maitali na niya sa bawat puno ang mahigit sa 20 buhay na balbal, ay naghanap si Tio Aldo ng apoy na tutupok sa bangkay nila. Laking gulat na lamang ng lahat nang makita nilang lumiyab ang kada isang puno na may nakasabit na balbal. Hindi nila makita kung sino ang may kagagawan ng paglikha ng apoy. Pero tila galing ito sa isang malaking ningas ng tabako. Sige lang kapatid ko! Para sa ama natin at pinaslang nila! Sunugin mo sila! Isa-isa! Ang kapre! Sinusunog nito sa pamamagitan ng ningas ng tabako niya ang mga balbal! Wala akong kasalanan sa inyong lahat. Naging mabuti akong kaibigan. Ngunit kung sasaktan ninyo ang aking mga mahal sa buhay, hindi ako makakapayag na hindi ninyo pagbabayaran ang gawain ng demonyo na matagal ninyo nang kinasanayan. Ito ang higanti ng magiting na mga hasa! Ito ang parusa ng Diyos sa mga halimaw sa lupa! Matubog kayo sa apoy! Mga kampo ng demonyo! Kinabukasan, muling ginawan nila Tio Aldo ko ng bagong matibay na libingan ang asawa niyang si Ditas. Bagamat nagkalasog-lasog na ang bangkay nito, ay pinilit pa rin nilang gawan ito ng disenteng kabaong. Nagkaroon ng ikalawang paglilibing. Tanging mga tunay na kaibigan na lamang ni Tio Aldo ang imbitado. At magmula noon, ay natutunan raw ng tiyuhin ko ang pinakamalaking leksyon na ipinaranas sa kanya ng kahindik-hindik na karanasang iyon. Hindi na siya basta-basta nagtitiwala sa mga tao, lalo na kung bago lamang silang kakilala. Huminto raw si Tio Aldo sa pag-inom ng alak dahil sa matinding kalungkutan. Pero doon niya raw nakilala talaga ang kaibigan niyang tunay na kahit walang alak, tatayo at lalaban pa rin para sa kanya. Tulad ni na Edgar at Mang Oni. Sa mundong puno ng kasamaan, hindi matitigil ang patayan hanggat may mga nasasaktan. Kaya't iwasan nating makasakit sa salita man o sa gawa. Iwasan nating makasakit ng ibang tao o elemento dahil ang bawat buhay ay mahalaga at isang regalo na dapat na nirerespeto. Ang kamalian ay hindi solusyon sa isang kamalian at ang kasalanan ay mahuhugasan lamang kung tayo ay mabubuhay ng naaayon sa batas ng tadhana. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang anumang bagay na ayaw mong gawin nila sa iyo. Ito ang mga natutunan ko mula sa aking Tio Aldo. Hanggang dito na lamang at naway marami kayong natutunan mula sa kwento ng ito. Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. Amen.